Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ang ating devotion po ngayon ay mula sa Jeremiah 20 or Jeremiah 20. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob po sa amin. Salamat po na gagabayan po kami sa pag-aaral ng salita. Salamat po na sa bawat mababasa namin at matututunan namin ay may apply po namin ito sa aming buhay at na-recognize namin na ito ang aming Diyos na magpapatnubay, magagabay sa lahat ng aming ginagawa, na ikaw ang maitataas po namin. Maraming salamat po. Amen. Ang Jeremiah 20 po ay isang kabanata sa aklat ni Jeremiah or Jeremiah na nagpapakita ng mga hirap na dinanas ng propeta. Si Jeremiah po ay isang propeta. At mga dinanas niya habang pinahihirapan siya dahil sa pagdadala niya ng mensahe ng Diyos sa mga tao ng Juda. Ang kabanatang ito or chapter na ito ay isang kwento ng mga pangyayari at isang paghihirap, pagsasakripisyo na nagpapahayag ng tensyon sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang propeta at ng personal na paghihirap na dulot nito sa kanya. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremiah. Kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Kinaumagahan nang siya'y pakalaga na ni Pashur, sinabi ni Jeremiah sa kanya, "Hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipagpapapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito, at kamkamin ang lahat ninyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako't hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malinin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at
paghigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala ang araw ng ako'y ipinanganak. Sumpain nawa ang taong nagbalita sa aking ama. Lalaki ang anak nyo na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Matulad nawa ang taong iyon sa mga lungsod na winasak ni Yahweh nang walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali. Sapagkat hindi niya ako pinatay bago ako isinilang. Sa gayon, naging libingan ko sana ang tiyan ng aking ina. Bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay? Mula sa chapter 1 to 6, pag-uusig ni Pashur. So, si Pashur po ay isang pari at pinuno sa templo. Nagalit siya kay Jeremiah dahil sa kanyang mga hula tungkol sa paparating na pagkawasak ng Jerusalem dahil sa mga kasalanan ng mga tao. So, pinarusahan ni Pashur si Jeremiah sa pamamagitan ng pagpapahagupit at pagkakulong sa pampublikong lugar sa templo. Matapos mapalaya, sinabi ni Jeremiah kay Pashur na pinangalanan siya ng Diyos bilang Magor Misabib, ibig sabihin takot sa bawat panig. Dahil makakaranas si Pashur at ang kanyang mga kasama ng matinding takot at kapahamakan. Hinulaan ni Jeremiah na masasaksihan ni Pashur ang pagsalakay ng mga taga-Babylonia at ipatapon sa Babylonia kung saan sila mamamatay. Mula naman sa chapter 7 hanggang 10, ito yung panloob na pakikibaka ni Jeremiah. Ibig sabihin yung mga kanyang mga hinaing. Parang yun mga kanyang mga hinaing. So ipinahayag ni Jeremiah yung kanyang panghihinayang sa kanyang tungkuling bilang propeta. Pakiramdam niya ay dinaya siya ng Diyos sa pagtawag sa kanya sa gawaing ito na nagdudulot lamang ng paghihirap sa iyong pagiging propeta niya nga. Inilarawan niya ang paghamak at pang-iinsulto na dinaranas niya dahil sa kanyang mga hula. Yung pariralang takot sa bawat panig ay ginawang biro laban sa kanya. Kahit na nahihirapan siya, pakiramdam ni Jeremiah na hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil parang apoy sa kanyang mga buto ang salita ng Diyos. Sa last part naman, mula 11 hanggang 18, pananampalataya at pagdadalamhati ni Jeremiah. So kahit na siya ay nahihirapan,
nahirapan si Jeremiah, pinanatili ni Jeremiah ang kanyang pananampalataya sa Diyos at naniniwalang ililigtas siya ng Diyos at maghihiganti sa kanyang mga kaaway mula doon sa chapter 13. Pinupuri niya ang Diyos dahil sa pagliligtas sa mga naaapi. Ngunit nagtatapos ang kabanata sa isang lamentation ba? Lamento. Ano ba ibig sabihin ng lamento? Ang sabi dito ay ang lamento ay tumutukoy sa isang matinding pagdadalamhati, pag-iyak o paghinagpis na karaniwang ipinapahayag sa pamamagitan ng awit, tula o pagsusulat. So, ayun. So, sinusumpa ni Jeremiah ang araw ng kanyang kapanganakan. Nagpapahayag ng matinding pighati at pagtatanong sa layunin ng kanyang buhay dahil sa dinaranas niyang paghihirap bilang propeta ng Diyos. So, ito po yung mga parang key theme or tema ng Jeremiah 20. So, yung halaga ng pagtawag sa pagiging propeta. So, dito ipinapakita ng karanasan ni Jeremiah, yung personal na sakripisyo at kalungkutan na dala ng pagiging tapat sa Diyos. And then, yung hindi mapigilang pagtawag ng Diyos. So, kahit na gusto na tumigil ni Jeremiah, hindi niya mapigilan na yung tawag ng Diyos, yung mensahe ng propesya ay tila puwersang hindi niya kayang pigilan. And then, pananampalataya sa gitna ng paghihirap. So, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, kumapit pa rin si Jeremiah sa kanyang paniniwala na darating ang hustisya ng Diyos at tapat na pagdadalamhati. Ipinakita ni Jeremiah na tinatanggap ng Diyos ang mga tapat na panalangin kahit puno ng pighati, panghihinayang o pagdududa. So, bilang isang Kristiyano, maraming mahalagang aral ang matututunan natin dito sa Jeremiah 20 na maaari magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa ating pananampalataya, lalo na kapag nakaranas tayo ng mga pagsubok o pagkabahala sa ating buhay. So, narito yung mga ilang aral mula sa Jeremiah 20. So, number 1, katapatan sa pagtawag ng Diyos kahit sa gitna ng paghihirap. So, si Jeremiah isang tapat na propeta na nagsalita ng katotohanan kahit na ito ay nagdala ng matinding pag-uusig at pagdurusa. Ipinakita niya na ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali at maaaring magdala ng mga pagsubok. So, bilang Kristiyano, tinuturuan tayo ng kabanatang ito na maging matapat sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na mahirap o masakit ito, ang pagiging tapat sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa paghingi ng kaginhawaan sa mundong ito. Number 2, ang lakas ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sinabi ni Jeremiah na ang salita ng Diyos ay parang apoy sa kanyang mga buto na hindi niya mapigilan. Sa kabila ng mga pag-insulto at pagdurusa, ipinangaral pa rin niya ang mensahe ng Diyos dahil ito ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Para sa atin, ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos at pagbabad sa kanyang salita ay magbibigay sa atin ng lakas at sigasig na patuloy na ipahayag ang mabuting balita kahit na may opposition o kumakalaban sa atin, ay mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Number 3, papatuloy sa pananampalataya at pananalig sa Diyos.
So sa kabila ng pagdurusa, hinawakan pa rin ni Jeremiah ang kanyang pananampalataya, naniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos at bibigyan siya ng katarungan sa tamang panahon. So ito naman ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging kasama natin, hindi niya tayo pababayaan. In Jesus' name. Ang mga pagsubok ay pansamantala lamang at ang Diyos ang magbibigay ng hustisya at katarungan sa mga mananampalatayang nagtitiis para sa Kanya. Sa number 4, pagiging tapat sa emosyon at pagpapayag ng pagdurusa sa Diyos. Sa kabila ng ito, ipinahayag ni Jeremiah ang kanyang matinding kalungkutan at pagdududa. Isinusumpa pa niya yung araw ng kanyang kapanganakan dahil sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. So, pinapakita dito na ang Diyos ay nakikinig at nakakaunawa ng ating mga damdamin kahit gaano pa ito kahirap o katindi. Bilang mga Kristiyano, matutunan natin na maaaring maging tapat sa Diyos sa ating mga panalangin, lalo na sa ating mga hinaing at hinanakit. Ang ating Panginoon ay bukas sa ating damdamin at nauunawaan niya ang ating pinagdaraanan. Sa number 5 naman, pagpili ng pananampalataya sa kabila ng pagdududa at hirap. So sa huli, si Jeremiah ay bumalik sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng kanyang hirap, pinuri niya ang Diyos sa kanyang sitwasyon at dun sa kahit mga nang-api sa kanya, inihingi niya pa rin yung guidance ni Lord na siya yung magiging siya na yung bahala sa mga nang-aapi sa kanya. So bilang Kristiyano, tinuturo sa atin na piliin ang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, kahit na may mga oras na kahinaan at pagdududa, patuloy tayong manalig sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Number 6, pagtitiwala sa Diyos para sa kanyang hustisya. So, dito, may mga kaaway si Jeremiah na nang-aapi sa kanya, at may mga magsasagawa ng masama laban sa kanya. Ang Diyos ang maghahatid ng hustisya. Naniniwala siya na ang Diyos ang maghahatid ng hustisya sa tamang panahon. So dito sa ating buhay, natututunan natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, sa paghingi ng hustisya, sa halip na gumanti o magalit, tayo ay inaanyayahan na maniwala na ang Diyos ang magbibigay ng katarungan sa lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa oras na kanyang ibibigay. So, ang Jeremiah 20 ay nagtuturo po sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali, subalit ang kanyang salita at presensya ang nabibigay sa atin ng kalakasan. Tinawag niya po tayong lahat para maging manatili na tapat at matatag. So kahit sa mga pagsubok at magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Kanyang katarungan at kabutihan. At lalong-lalo na maging totoo tayo sa ating nararamdaman, sa damdamin natin, sa harap ng Diyos, dahil alam niya kung ano yung nasa puso at isip natin. Wala po tayong matatago. At pinapahayag din dito na patuloy tayong manalig sa Kanya sa kabila ng lahat. Dahil walang ibang nakakaalam
kung ano mangyayari sa ating ah, kinabukasan, sa ating pag paglalak pag 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 ano bang tawag? Walang ibang nakakaalam ng lahat ng ating patutunguhan kundi siya lamang. So maraming salamat po. I cover uh, with the blood of Jesus ang lahat ng mga katuroang ito na hindi po mawala sa amin at laging mag-remind sa amin, Lord God, na andyan ka sa tabi namin. Um, na nagbibigay ng wisdom, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng comfort at everything, Lord God, na kailangan namin sa buhay at ay ikaw ang aming provider, Lord God. Salamat po sa pagmamahal nyo. Salamat po sa pag-protect nyo. Salamat po sa mga salitang ito. In Jesus' name we pray. Amen.